AY1441AY. Mabilis na kumalat ang kadiliman sa buong pribadong silid, na tinatakot ang lahat ng iba pang mayamang tagapagmana hanggang sa tumili ng hiyawan. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang mahuli sa isang katulad na sitwasyon ay tiyak na mapupuno ng desperasyon. Humihingi ako ng pasensya, Gerald. Ito ang ganap kong kasalanan. Bulong ni Jasmine. Hinihila siya na tumayo sa likuran niya, paimpol lang na inaliw ni Gerald. Mabuti, manatili ka lang sa likuran ko. Di nagtagal, ang kadiliman ay nagkalat, nag-iiwan ng tatlong mga ilaw ng ilaw sa lugar nito. Ang bawat isa ay nanood habang ang mga ilaw ay nagsisimulang tumaas ang laki hanggang sa huli ay nabuo ang mga silhouette ng tao. Sa oras na lumubog ang ilaw, dalawang lalaki at isang babae ang nakaharap kay Gerald. Ang isa sa mga kalalakihan ay nagbigay ng isang partikular na nakapahiwatig na aura, at ang kanyang buong katawan ay pinahiran ng itim na nakasuot. Ang isa pang lalaki, sa kabilang banda, ay may isang tailcoat na nakadikip sa kanyang payat na figura. Tulad ng para sa matalas na babaeng may isang napakakaaya-ayang figura, isang kakaibang alindog ang tila lumalabas mula sa bawat butas ng kanyang katawan. Idinagdag iyon sa kanyang mahaba, kulot, at pulang buhok, siya ay katulad ng malaahas na demonyo. Ang trio ay bahagi ng Judgment Portal, at sama-sama, binubuo nila ang Squad of Judgment Portal. Nakilala na ni Gerald ang isa sa kanila bago ito, iyon ang pagiging masungit na taong may itim na nakasuot. Si Hogan, ang taong halos tinapos na ang buhay ni Gerald noon. Kahit nasa King of Judgment Portal, lahat silang tatlo ay itinuturing na medyo malakas at may kakayahang tao. Sa nasabing iyon, ang pagkaalam na nakasalalay siya sa labis na may talento sa trio ay ang dahilan kung bakit si Quigley, G. Si Syme, ay naging kumpiyansa kanina. Ano pa, positibo siya na si Gerald ay hindi makatakas mula sa perpektong bitag na parehong itinakda ng Gunters at ng mga mula sa Judgment Portal upang harapin si Gerald. Natatawang katatawanan, pagkatapos ay nginis siya ni Quigley, "Bueno, Gerald. Ano sa tingin mo? Sigurado akong nahulaan mo na kasama ang aking tatlong mga kaibigan dito, ang mga bagay ay magtatapos sa halip ng simple, ngunit masyadong marahas para sa iyo. Hey, kahit ang pag-usbong ng mga pakpak upang makatakas ay hindi ka makakatipid ngayon." Panipi, nakamamatay na hangarin na nakalarawan sa kanyang mga mata, pagkatapos ay idinagdag ni Quigley, "Alam mo, sa sandaling wala ka sa larawan, ang Symes ay maaaring mamamana ng lihay-timo ng lahat ng yaman at pag-aari ng iyong pamilya. Lampas sa kalahati ng yaman sa buong mundo. Hahaha, hindi ko talaga alam kung paano magpasalamat ng sapat, Gerald." Pagkatapos ng lahat, sa isang paraan, lahat ng nagawa ng Crawfords hanggang sa puntong ito ay para sa kapakanan ng pamilya Syme. Hey, hulaan ko ikaw ay nasa masamang kalagayan ngayon, tama. Kahit na gaano ako kasmog, syempre may inis ka. Panipi, tulad ng muling pagya ni Quigley bago magsindi ng sigarilyo, tumawid pa rin ang kanyang mga binti. Kalmadong ngumiti si Gerald bago sumagot, "Sa kabaligtaran, mas masaya ako ngayon na nandito silang tatlo." "Oh, maaari ka na bang magalit sa takot? Ibahagi kung bakit nararamdaman mong napakasaya?" tanong ni Quigley habang nagbabalik siya ng ngiti. "Sa gayon, sabihin na lang natin na mayroon akong galit sa isa sa tatlong taong ito. Sa una ay nagtataka ako kung paano ko makagaganti, ngunit masdan. Narito siya, nakatayo mismo sa harapan ko. Talagang naisave mo ako ng maraming oras at pagsisikap na hanapin ka." Sagot ni Gerald habang nakaturo kay Hogan. "Sinira mo ang lahat ng aking litid, na naging sanhi ng labis akong paghihirap. Ngayong nakatayo ka sa harap ko," naisip ni Gerald sa kanyang sarili, handa nang maghayganti. "Hey, pinag-uusapan ka niya, Hogan?" Sinabi ng nag-iisang babae ng paglalakbay habang inilalabas ang dila bago lumingon upang tumingin sa malaking lalaki. "Konti lang siya. Nasira ko na siya minsan, at wala akong problema sa paggawa nito ulit. Dahil inutusan kami ng master na buhayin siya, sisiguraduhin kong palagi siyang ilang paghinga lang ang layo mula sa pagkamatay." Malamig na idineklara si Hogan habang dahan-dahang itinaas ang kanyang mga palad. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang mga palad na bakal ay nagdilim, at sa pagtatapos ng pagbabago, kamukha nila ang mga tinidor ng bakal.
Paglingon upang tingnan ng Quigley, sinabi ni Hogan, talagang malaki ang naitulong mo sa oras na ito, young Master Syme. Sigurado akong gantimpalaan ka ng master ng malaki. Panipi, narinig iyon, simpleng ngumiti si Quigley bago tuwang-tuwa na sumagot, sigurado na. Gayun din, pagkatapos ng pagmamayari ng Symes ng lahat ng mga pag-aari ng pamilya Crawford, nangangako ako na ang bawat isa sa iyo ay magagawang tangkilikin ang lahat ng kayamanan at kaluwalhatian sa mundo. Panipi, tumatawa ng malakas, ang malademonyo na demonyo ng isang babae pagkatapos ay ngumiti bago sinabi, gusto ko ng maraming mga lalaki noon, young Master Syme. Hindi problema, tiyakin kong masiyahan ang bawat isa sa iyong mga hiniling. Sabi ni Quigley habang tumatawa siya. Pinapanood habang nag-uusap ang grupo sa isa't isa, simpleng umiling si Gerald na may mapait na ngiti sa kanyang mukha bago sinabi, mga kababaihan at ginoo, narito pa rin ako alam mo. Hindi lamang kayo nabigo sa pagbati sa akin, ngunit sa pag-iisip na tinatalakay mo rin kung paano ibahagi ang mga pag-aari ng aking pamilya sa inyong mga sarili, mismo sa aking mukha. Panipi, haha, mukhang hindi mo naiintindihan kung gaano katindi ang iyong sitwasyon sa kasalukuyan, Gerald. Paalala lang sa iyo, nahulog ka sa aking bitag, at higit akong handang tanggapin ang responsibilidad para sa pag-order sa trio na patayin ka. Kapalaran lang yata, habang ang iyong mga kasanayan sa martial art ay mas malaki kaysa sa akin, sa huli, umakyat pa rin ako sa tuktok dahil sa aking katalinuhan. Sagot ni Quigley na may ngiting-ngiti. AY1442AY. Hindi na kailangang sabihin pa sa kanya, young Master Syme. Pahintulutan akong makuha at basagin muna ang lahat ng kanyang mga limbs bago namin ipagpatuloy ang aming maliit na chat. Sinabi ni Hogan habang ang kanyang nakakapang-akit na aura ay tila lumalakas sa pangalawa. Ang pag-angat ng kanyang mga kuko na bakal, pagkatapos ay mabilis siyang tumungo patungo kay Gerald, na lumilikha ng isang puwersang napakalaking na sanhi ng lahat ng mga nakapaligid na kasangkapan sa bahay ay nawasak. Hindi mahirap matukoy na si Hogan ay mas malakas na ngayon kumpara noong una niyang nakatagpo si Gerald. Habang ang palad ni Hogan ay may pulgada bago ang katawan ni Gerald, isang putok na tunog ang narinig. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Gerald. Sa katunayan, hindi pa siya nahawakan ni Hogan. Ngayon ganap na naparalisa sa lugar, ang labis na pagkabigla ni Hogan ay natagpuan ng kanyang sarili na nagsasabing, ano, malinaw na ang Hogan ay pinipigilan ng isang napakalawak na puwersa, at sanhi ito upang ang babaeng nakaitim at ang lalaking may mga eyelid ng buntot ay nagsimulang mabilis na kumaibot. Habang hindi ako tugma para sa iyo noong panahong iyon, ikaw ay isang langgam sa akin ngayon. Sagot ni Gerald habang biglang bumaril mula sa isang daliri niya ang isang malakas na sinag ng ilaw. Parehong mabilis at malakas, ang ilaw ay hiniwa sa pamamagitan ng Hogan na parang ito ay isang taybak. At isang segundo mamaya, ang mga karimari-marim na tunog ay maririnig habang si Hogan ay nahati sa kalahati. Pinapanood habang ang purplish-black na laman ni Hogan ay nakasisilaw na bumukas ng labis na madugong dugo, ang desperasyon ay nagsimulang punan muli ang mga mata ng lahat. Kahit na ang natitirang duo mula sa Squad of Judgment Portal ay natagpuan na ang kanilang mga sarili ay umunlad ng malaki. Gaano ka makapangyarihan? Ariana, ay dain mo siya dito. Tumatawag ako para sa mga pampulakas. Bilin ng lalaki sa tailcoat. Gumuhit sa isang malamig na hininga. Ang tao, na partikular na mahusay sa kasanayan sa gun, ay naramdaman ang pag-sway ng kanyang katawan ng bahagya. Sinumang nakatingin sa kanya sa sandaling iyon pagkatapos ay nakatingin ng malapad ang mata habang ang lalaki ay nawala sa bintana. Ngayon nag-iisa lamang, ang takot ni Ariana ay agad na dumoble. Kahit na ang kanyang agarang pag-iisip ay upang makatakas, alam niya na hindi ito mangyayari. Si Gerald mismo ay simpleng nagwagayway ng kanyang kamay sa isang saglit na sandali, at sa lalong madaling panahon, ang mga piraso ng katawan na tinadad ni Ariana ay bumagsak sa lupa. Nang makita na kinuha lamang si Gerald ng ilang minuto upang tuluyang maikot ang mga talahanayan, natagpuan ni Quigley ang sarili na gulpang habang nauuto, "These. Hindi man namalaya na nabasa na niya ang kanyang sarili, agad na lumuhod si Quigley bago sumigaw, Mr. Crawford, panipi, sinabi mong matalino ka, no? Mayroon kang anumang ideya kung gaano karaming mga tao ang nagsabi sa akin ng parehong bagay.
Nagtataka ako kung ano ang nangyayari sa iyong talino. Upang magawang magtiwala tungkol sa iyong talino. Kung ikukumpara sa inyong lahat, halos wala akong kumpiyansa sa halos lahat ng oras. Sagot ni Gerald habang nakatingin sa mga mata ni Quigley. Di mangyaring iligtas ang aking buhay, G. Crawford. Ako, napilitan akong gawin ang lahat ng ito. Tignan, dahil nagtungo ang lalaking iyon upang tumawag para sa mga pampalakas, sigurado akong ang King of Judgment Portal at Irith ay sasugod sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip na, mangyaring bigyan ako ng isang pagkakataon upang matubos ang aking sarili. Kung mailigtas mo ang aking buhay, ipapakita ko sa iyo ang isang mahusay na ruta sa pagtakas. Pagsusumamo ni Quigley habang patuloy na binubugbog ang noo niya sa lupa. Panipi tuldok. Si Gerald, tungkol sa taong iyon, ungol ni Jasmine, malinaw na nag-aalala tungkol sa pangunahin sa tailcoat na nakatakas. Narinig iyon, casual na lumakad si Gerald papunta sa bintana bago sabihin, "Pikit mo, Jasmine." Ha, ako, o sige. Sagot ni Jasmine na agad niyang ginawa ang sinabi sa kanya. Sa sandaling natitiyak niya na nagawa niya ito, ipinikit ni Gerald ang kanyang sariling mga mata. At sa oras na iyon, isang gininto ang mata ang lumitaw sa noo niya. Ang pangalawa ng kanyang pangatlong mata ay bumukas, isang paputok na tunog ang narinig habang ang buong pribadong silid ay nilamon ng isang nakakabulag, gininto ang ilaw. Nang makita ang ilaw, maraming tao ang agad na nagsisigaw sa sakit habang tinatakpan ang kanilang mga mata. Ang ilan sa kanila ay nakakumbul pa sa sahig sa puntong ito, na nagmula sa kanilang mga bibig habang nagpatuloy sila sa pagdurusa. Hindi nagtagal, isang shockwave na naglalayong langit ay inilunsad mula sa gininto ang mata. AY1443AY. Samantala, ang lalaking naka-tailcoat ay paakyat sa langit, ang puso ay ligaw na tumibok habang iniisip niya, napakasindik nito. Kailangan kong makalayo hanggat maaari sa kanya. Talagang hindi ko inaasahan ang pagsasanay ng taong iyon upang maging mas masama kaysa sa aking Panginoon. Salamat sa Diyos mabilis akong umatras. Kudlid. Ang pangalawa ng kanyang pag-iisip ay natapos, gayunpaman, naramdaman niya kaagad na siya ay trigger. Paglingon sa kung ano ang pumipigil sa kanya, laking gulat niya nang malaman na hindi lamang siya may nadakip sa kanya na isang pilikmata ng ilaw, pinipigilan siyang lumayo pa, ngunit isang shockwave na may napakalawak na lakas ang bumaril sa kanya sa taas, bilis. Ang kanyang mga mata ngayon ay ganap na nanlaki, ang lalaki ay kaagad na nagsisigaw habang pilit niyang sinubukang palayain ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, hindi ito mangyayari, at sa isang paputok na tunog, ang shockwave ay bumaril sa kanyang katawan, naiwan lamang ang pinong alikabok sa likod. Noon lang tuluyang bumukas ulit ang mga mata ni Gerald sa bahay. Sa pagsara ng kanyang gininto ang mata, lahat ng iba pa ay bumalik sa normal. Habang iyon ang kaso, si Quigley, na ngayon ay naghihirap mula sa isang kakilakilabot na sakit ng ulo at labis na nasasaktan ang mga mata, ay napawis na pawis habang iniisip niya, ito, ang demonyo ng taong ito nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang nakakatakot na pagpindot sa aura na nag-iisa ay sapat na upang ang mga tao ay nahihirapang huminga. Kudlid. Sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang sumigaw, "Di mangyaring. Mangyaring extrain ang aking buhay. Walang magagawa. Sumumpa ako sa aking sarili na papatayin ko ang sinumang manakit sa aking mga kaibigan, alam mo." Sagot ni Gerald habang dahan-dahang tinuro si Quigley. Ang susunod na alam ni Quigley, siya ay naburn na. Habang ang nasusunog na tao ay nakagawa ng mga karimari-maring na tunog habang nagtatangka na sumigaw sa kanyang paghihirap, sa kalaunan ay pinahinga si Quigley, kahit na noong siya ay wala ng iba pa sa isang tumpok ng nasunog, bulok na laman. Matapos masaksihan ang lahat ng iyon, lahat, kasama na si Jasmine, ay natagpuan sa takot. Maya-maya, natagpuan ni Jasmine ang sarili na lumingon sa lalaki bago siya. Ang lalaking namiss at minahal niya sa buong panahong ito. Kahit papaano, nararamdaman niya na hindi pamilyar ngayon. Naalala pa ni Jasmine ang kauna-unahang pagkakakilala niya sa kanya 2 taon na ang nakakalipas. Noon, ang kanyang kaluluwa ay dalisay at ang kanyang puso, mabait. Parang pinalabas din niya ang isang aura ng pagiging simple noong panahong iyon. Sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng prestihiyo sa buong mundo na may titulong Miss
Si Crawford, ang Gerald noon ay hindi magkaroon ng isang mayabang o nangingibabaw na pag-uugali. Alam na alam ni Jasmine na ang nakaraan na si Gerald ay nakaramdam pa rin ng kaunting loob. Dahil dito, siya ay bahagyang duwag at madaling maging awkward kapag kinailangan niyang harapin ang maraming mga gawain ng paisa-isa. Haha, ngayon na iniisip ko ito, si Gerald ay medyo pa cute sa oras na iyon. Bago ko ito alam, nahanap ko ang aking sarili na lumalaking akit sa kanyang mga nakaraang katangian. Ngayon, gayunpaman, ang Gerald na alam niyang dati ay wala saan makikita, siya ay sobrang lamig at malupit ngayon. Habang si Quigley at lahat ng iba pa ay pumatay kay Gerald na tiyak na karapat-dapat na mamatay, madali sana silang tapusin ni Gerald nang hindi sila pinaghirapan. Sa kabila nito, pinatay niya ang bawat isa sa kanila sa pinakawalang awang paraan na posible. Idinagdag iyon sa katotohanang may mga bakas pa rin ng pamamaslang na hangarin sa kanyang mga mata. Natagpuan ni Jasmine ang kanyang sarili na takot na lumapit sa kanya ngayon. Panipi tuldok. Mabuti na ang lahat, umalis na tayo, ungol ni Gerald sa isang casual na tono. Pumunta, saan tayo pupunta kay Gerald? Tanong ni Jasmine nang kumalas siya rito. Papunta kami upang lipulin ang natitirang mga Gunters. Idineklara ni Gerald habang dahan-daang lumabas. Samantala, hanggang sa isla na pag-aari ng Crawfords, na kasalukuyang ginagamit bilang basehan para sa mga Gunters, Symes, at mga mula sa Judgment Portal, ang mga Gunters ay abala sa pagpaplano kung paano muling itatayo ang kanilang pamilya doon. Pagkatapos ng lahat, ang isla ay medyo maluwang at ang kanilang manor ay nawasak sa lupa pa rin. Sa gitna ng lahat ng nangyayari, isang boses mula sa plaza ng pamilyang Crawford ang biglang narinig na sumisigaw, mga marumimong B*****. At dito naisip ko na ang Gunters ay isang cryptic at prestihiyosong pamilya. Nakatingin sa iyo ngayon, lahat ka lang ng mga tulisan. Panipi, Kabanata 1444, ang tinig ay pagmamayari ni Peter, at siya ay kasalukuyang ibinitin sa plaza habang maraming mga Gunters, na nakikinig sa kanyang mga hag-ulam, ang sumulyap sa kanya. Hindi makagawa ng anumang kahihiyan pa, ang isa sa mga alagad ng pamilyang Gunter ay masiglang na umines. Kung iisipin sasabihin mo pa rin ang ganoong crap kapag nasa isang kalagayang estado ka. Nagpasya ako, sinisira ko ang lahat ng iyong ngipin sa tamang oras na ito. Tingnan natin na subukan mong maging mayabang pagkatapos. Panipi, tulad ng paglipat ng disipulo, gayunpaman, nag-freeze siya sa lugar nang biglang sumigaw ng isang boses na sumigaw, huminto ka dyan. Lady Gunter, idineklara ng iba pang mga alagad na naruroon sa plaza ng labis na magalang. Humakbang pababa, utos kay Irith na naglalakad ngayon papunta kay Peter kasama ang isang pangkat ng mga tao sa likuran niya. Ang mga sandata laban sa kanyang likuran, nakangiting tiningnan ni Irith kay Peter habang sinabi niya, alam mo, narinig ko na isang misteryoso at labis na pambihirang tao ang lumitaw ilang taon na ang nakalilipas. Sinabing mayroon siyang pambihirang kasanayan sa Arco, at nangunguna Notch Marksman. Habang pinipilit akong isipin na ang tao ay nagmula sa isang bagong cryptic na pamilya, talagang hindi ko inaasahan na siya ay sa iyo, sa lahat ng mga tao. Panipi, habang dapat niyang aminin na si Pedro ay napakalakas. Kahit na hindi niya matiis ang isang solong dagok mula sa King of Judgment Portal pabalik nang magkabunggo sila. Ikaw matandang bruha, kung nais mong wakasan ako, gawin mo lang ito at iligtas mo ang kalokohan. Sagot ni Peter, nako, huwag kang mag-alala, mamamatay ka rin ng konti. Haha, gayunpaman, ngayong iniisip ko ito, kahawig mo ang isang taong dati kong medyo kilala. Maaari ka bang maging pangalawang anak ni Daryl? Casual na tanong ni Irith. Nang marinig iyon, bahagyang kumaibot ang mga eyelid ni Peter. Nataranta, tinanong niya pagkatapos, alam mo ang aking ama. Siyempre ginagawa ko. Ang mga Gunters at ang Crawfords ay may ilang mga relasyon dati, alam mo. Anuman, tunay na hindi ito umisip sa akin na ang supling ng tusong matandang iyon ay maaaring maging isang makapangyarihang bayani. Kunot nung Irith sa pagbanggit kay Daryl. Bagaman isang pamantayan sa iba na magalit tuwing maririnig nila ang iba na hindi maganda ang bibig sa kanilang mga ama, huminga ng malalim si Peter bago magtanong, ano nga ba ang relasyon niya sa iyong pamilya? Haha, kaya't hindi mo talaga alam. Kita ko, nakikita ko. Kaya, ipagpalagay ko na hindi ito inaasahan mula sa kanya.
Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na may kakayahang gawin ang anuman. Marahil ay nakikita ka lamang niya, ang kanyang biological na anak, na parang walang anuman kundi isang payon. Sinasabi ko ito ngayon na palagi kang sininungaling at niloko niya. Sagot ni Aerith. Aba, dahil mamamatay ka rin mamaya, wala sa isip kong ibahagi ang alam ko. Siguro makikita mo rin sa wakas kung anong uri talaga ng tao si Daryl. Una, kailangan kong maunawaan mo na ang iyong pamilya ay walang iba kundi isang paulit-ulit na biro. Kapag natapos mo na ang pakikinig sa aking bahagi ng kwento, tingnan natin kung naiisip mo pa rin na kami ang totoong mga magnanakaw. Panipi, pang-iinis ni Aerith. Nakasimangot ng bahagya, walang sinabi si Peter kahit na panatilihing balatan niya ang tainga. Ngayon kung gayon, saan magsisimula? Ipinapalagay ko na sa iyo, isang responsableng ama si Daryl na mahusay sa negosyo at may maraming iba pang matibay na kakayahan, tama. Sa gayon, wala siya sa mga iyon. Wala siyang iba kundi isang totoong B****starred, iyon siya. Kung sakaling hindi mo napansin, ang kasaysayan ng pamilya Crawford ay hindi kasing simple ng pagiging isang mayaman at makapangyarihang pamilya na tumagal ng halos 1,000 taon. Pasinungalingan ka lang, panipi. Ang totoo, kayong mga Crawfords ay nagsimula rin bilang isang cryptic na pamilya din. Sa katunayan, ikaw ang pinakamalakas na cryptic na pamilya sa planeta sa pinakamahabang oras. Pagkatapos ng lahat, ang iyong pamilya ay may kakayahang gumamit ng maraming mga pambihirang at kamanghamanghang mga lihim na diskarte. Sabihin sa katotohanan, mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng mga lihim na diskarte ng iyong pamilya kumpara sa iba pang mga cryptic na pamilya na hindi magiging isang kadahilanang sabihin na ang Crawfords, sa kanilang mga unang taon ay malapit nang maabot ang antas ng mga naninirahan. J-letter, paliwanag ni Aerith. Ang Crawfords, sa una ay isang cryptic na pamilya. Sagot ni Peter, malinaw na nagulat. Kung iyon talaga ang kaso, may posibilidad na ang ilan sa mga misteryo na hindi niya malutas sa kanyang puso ay tuluyang malutas. Sa totoo lang, halos namatay ang iyong pamilya sa magdamag noong si Daryl ay 16 pa lang, alam mo ba? Siya lamang ang nakaligtas na nagawang makatakas sa buo ng kanyang buhay. Anuman, dahil ang Crawfords ay wala na sa larawan, natural na pumalit ang mga Gunters sa pagiging pinakamakapangyarihang cryptic na pamilya noong panahong iyon. Panipi, ang isang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang Crawfords ay matagal ng laban sa mga Gunters. Sa pag-iisip na iyon, tinitiyak ng matalino na matandang iyon na ilagay ang buong kasalanan ng patayan ng pamilyang Crawford sa aming pamilya. Wala kang ideya kung ilang beses siyang nagtangkang maghiganti sa mga Gunters. Mukhang walang katapusan ang kanyang mga tuso na iskema. Sa kasamaang palad para sa kanya, gayunpaman, wala siyang kahit saan kasing lakas ng natatanging mga miyembro ng pamilya Crawford na umiiral sa mga nakaraang taon ng iyong pamilya. Sa nasabing iyon, ang lahat ng kanyang mga pamamaraan ay natapos lamang sa pagkabigo. Panipi, sa paglaon, gayunpaman, nagplano siyang nakawin ang pinakamahalagang kayamanan ng aming pamilya. Nais kong malaman mo na hindi siya nag-atubiling pumatay sa mga inosenteng tao na naninirahan sa mga nakapaligid na nayon bilang isang paraan upang mapalabas kami. Sa huli, pinalibutan at inatake namin siya, na nauunawaan na siya ay napakalayo na. Kasunod nito, siya ay malubhang nasugatan kahit na tumakas siya. Pang-iinis ni Aerith. Sa puntong iyon, ang gloss-in sa mga mata ni Peter ay halos nagmungkahi na siya ay nasa isang uri ng kawalan ng ulirat. Gayunpaman, mabilis siyang kumawala dito, at matapos mag-isip ng ilang sandali, pagkatapos ay sumagot siya, kaya kung ano ang sinasabi mo na kahit malinaw na alam niya na hindi niya kayang labanan ang mga Gunters, sinubukan pa rin niyang gamitin ang lahat mga uri ng paraan upang mailunsad ang sorpresa na pag-atake laban sa iyong pamilya. Gayun din, siya, sa lahat ng mga tao, ay tiyak na alam na ang iyong pamilya ay walang tunay na paraan ng pagpuksa sa amin. Sa pag-iisip na iyon, bakit niya patuloy na sinaktan ang iyong pamilya ng ganoon? Panipi, hahaha, sa iyong magagaling na kakayahang makapagdedak, wala akong alinlangan na tunay kang anak ni Daryl. Anuman, ganap kang tama. Kahit na siya ay isang tanga, imposibleng-imposible para sa kanya na hindi malaman na ang mga Gunters ay walang kapangyarihang lumapit pa sa lipulin ng iyong pamilya noon, lalo na't iyon ang pinakamaluwalhati at masaganang panahon ng pamilyang Crawford.
Ang totoo, patuloy niya kaming sinisira mula nang malaman niya ang isang kakilakilabot na lihim. Panipi, Kabanata 1445, Panipi tuldok. Isang lihim, tanong ni Peter. Sa totoo lang, hindi ko rin alam tungkol dito sa simula, bago lumipat ng mas malayo. Gayunpaman, ipaalam ko sa iyo na sa pinakamahabang oras, alam ko lang ang pagkakaroon ng pinakamahalagang kayamanan ng iyong pamilya, na ang larawan ng ang araw. Hindi lamang ito may kakayahang manghula ng mga bagay, ngunit mayaman din ito sa mga diskarte sa pagsasanay. Tunay na ito ay isang kayamanan sa mga kayamanan. Anuman, ang ipinapalagay ko na dapat may natutunan siya mula rito. Panipi, kung tutuusin, pagkatapos namin siyang bugbugin, nagulat kami nang malaman na nagawa niyang makatakas sa ilalim mismo ng aming mga ilong. Kahit na nakipag-ugnay ako sa maraming mga kampyon at kanilang mga pamilya upang himukin siya, hindi na namin siya nakita muli. Mga 20 taon na ang lumipas nang biglang lumitaw muli ang pamilya Crawford, at nang nangyari ito, nakakagulat na nagmamay-ari ng higit sa kalahati ng yaman sa planeta. Kinontrol ng Crawfords ang pang-ekonomiyang linya ng buhay ng mundo. Panipi, kahit na marami sa atin ang nag-aalinlangan na ang mga Crawford na muling lumitaw ay itinatag ni Daryl. Pagkatapos ng lahat, nawawala pa rin si Daryl, at pagkatapos ng kaunting pagsasaliksik, nalaman namin na ang pinuno noon ay si Dylan. Tulad ng inaasahan, nalaman din namin na walang nakakaalam ng anuman tungkol sa ama ni Dylan. Pinag-uusapan kung alin, may iba pang bagay na kailangan mong malaman. Ang orihinal na pangalan ng iyong ama ay hindi Daryl. Ang totoo niyang pangalan ay Lucero. Lucero Crawford. Paliwanag ni Irith, malinaw ang paghamak sa kanyang mukha. Gayunpaman, siya ay tunay na isang matalinong tao, alam mo. Kung hindi pa nakikilala ng aking pamilya ang King of Judgment Portal, tiyak na nagpatuloy kaming naloko niya. Dalubhasa siya sa pagsisinungaling at pagbubuo ng mga kwento, sigurado iyon. Alinmang paraan, sigurado rin akong alam niya na ang lihim ng katawan ni Gerald ay nagtago ng maraming sikreto. Mga sikreto kung aling iilan sa mundo, kasama ang mga Gunters, ang nakakaalam ng eksaktong mga detalye tungkol sa. Dagdag ni Irith. Sa puntong iyon, bahagyang nakasimangot na si Peter. Kung tutuusin, kung hindi nagsisinungaling si Irith, lahat ng kanyang pag-aalala ay napatunayan lamang na totoo. Mayroong ilang mga bagay na hindi pa nabanggit ni Peter kay Gerald dati. Habang sinabi niya kay Gerald ang tungkol sa misteryosong tao na pinag-uusapan siya kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal, hindi sinabi ni Peter kay Gerald na minsan ay inilantad niya ang kanyang kinaroroonan, at ganap na handa na labanan ang misteryosong lalaki. Sa panahon ng prosesong iyon, matagumpay na natanggal ni Pedro ang belo ng lalaki, at kahit na natabunan agad ng lalaki ang kanyang mukha, ang kailangan lang ni Pedro ay isang simpleng tingin upang makilala niya ang mga mata at hitsura ng lalaki. Tatay, tinawag si Peter sa oras na iyon, pakiramdam na parang siya ay tinamaan ng kidlat. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit, ay naging ama sa buong oras na ito. Hindi, magkakaroon ng isang pagkakamali. Nagkamali siguro ako, tama. Nagtataka kay Peter sa oras na iyon, sinusubukan ng kanyang makakaya na mag-isip ng isang mas kapanipaniwala na sagot. Habang iniisip niya ito, naalala niya kung gaano kalakas ang husay ng martial arts ng kanyang ama noong bata pa si Peter. Matapos makatakas mula sa Jailitra, ang aking pagsasanay ay tiyak na tumaas sa pamamagitan ng mga paglukso. Gayunpaman, kung ang taong iyon ay tunay na ama, kung gayon paano siya magiging mas malakas pa sa akin ngayon? Sa maraming mga katanungan sa isip, nagpasya si Peter na ipagpatuloy ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan upang siyasatin ang higit pa sa lihim. Nais niyang alamin kung ang hangarin ng kanyang ama kay Gerald ay mabuti o masama. Anuman ang kaso, ang pagtuklas na iyon ay nagmula sa isang insidente na kanina pa niya naranasan. Sa mga oras na iyon, hindi lamang ang kanyang ama ang nakatulala kay Gerald, ngunit siya ay sumingit pa rin sa katawan ni Gerald. Kasunod nito, sinuri niya ang mga kondisyon ng katawan ni Gerald, kahit na wala siyang nakitang pagbabago sa katawan ni Gerald. Ito rin ang dahilan kung bakit itinago ni Peter ang katotohanan, mula kay Jasmine, na ang kanyang mukha ay hindi talaga nasira. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin niya malaman kung ano ang tunay na hangarin ng kanyang ama,
At ang pagiging malabo ay nagpatuloy hanggang sa puntong nalaman niya na maraming mga tao ang namatay ng malubha sa pinakahuling pangako ng banal na tubig, AY1446AY. Matapos mapagtanto na ang bangkay ng kanyang ama ay hindi kabilang sa iba pang mga patay na katawan, sa wakas ay nakita ni Peter ang mas malaking larawan. Gayunpaman, may isang bagay pa rin na tuliro sa kanya. Bakit naging malupit ito ng kanyang ama? Ano ang nag-udyok sa kanya na gawin ang lahat ng iyon? Well, nagtataka ako kung ano ang nararamdaman mo ngayon na sa wakas ay alam mo kung anong uri ng tao ang tunay na gusto ng iyong ama. Kahit na mula sa iyong ekspresyon, ipinapalagay ko na naramdaman mo na may isang bagay na hindi tama kanina, tama. Hahaha, natatawang sabi ni Irith. Panipi tuldok. Inaamin ko na may kamalayan ako na may isang bagay na hindi tama. Kahit na, may ibang bagay na hindi ko masyadong nakukuha. Ang mga Gunters mismo ay may pukana ng maraming mga iskema. Para saan ang lahat ng iyon? Gayun din, huwag kalimutan na maraming mga inosente ang natapos na mamatay habang nilalaro ang iyong engranding pamamaraan. Paano ka nakipaglaro at manipulahin ang buhay ng napakaraming tao? Sagot ni Peter na may matinding galit. Pagkatapos ng lahat, siya rin ay isa sa mga biktima ng grand scheme. Bukod, tungkol sa bahagi kung saan mo sinabi na hindi mo alam ang tungkol sa mga sekreto sa loob ni Gerald ng maayos. Nagtataka ako kung gaano kay-totoo ang pahayag na iyon. Pagkatapos ng lahat, narinig ko mula kay Miss Lockland na alam mo na parang si Gerald ay isang reinkarnasyon ng isang uri ng makapangyarihang Diyos. Dagdag ni Peter. Umiling, sinabi ni Irith pagkatapos, habang sinabi ni Zyla at ng King of Judgment Portal na si Gerald ay isang muling pagkakatawang tao ng isang makapangyarihang Diyos, pareho silang nakakaalam tungkol dito sa pamamagitan ng isang bulong-bulungan mula sa Jailatra. Mula sa sinabi sa akin ng King of Judgment Portal, ang tsismis ay tiyak na nakakaakit ng walang kakulangan ng mga tao. Kahit sino, kasama ang King of Judgment Portal, ay nakumpirma ang pagiging tunay ng tsismis na iyon. Anuman ang kaso, Diyos o hindi, nagtataglay pa rin si Gerald ng isang nakakatakot na dami ng kapangyarihan, at kung sino man ang makapagkamay dito ay tiyak na magagawang mamuno sa 3 dibisyon ng mundo. Maraming mula sa Jailatra ang tumatawag sa kapangyarihan na Herculean Primordial Spirit, at alam mo kahit na nasusumpungan nila itong malakas dahil na-attach nila ang napakagandang tsismis dito. Panipi. Anuman, dahil walang nakakaalam kung ano ang mga lihim na nakalagay sa loob ng katawan ni Gerald, maraming puwersa ang nagsimulang mag-target sa pamilyang Crawford nitong mga nakaraang taon. Sa itsura nito, medyo may alam na si Daryl tungkol sa sikreto. Kung tutuusin, matagal na siyang gumawa ng aksyon bago ang lahat ng ito. Alam na hindi niya magagawang harapin ang napakaraming puwersahang nag-iisa, tiniyak niyang mananatili sa pagtatago sa lahat ng mga taon, naglakas loob lamang na ipakita muli ang kanyang mukha kamakailan lamang. Paliwanag ni Irith, nakita ko, alam mo, minsang sinabi sa akin ng aking ama na ang aming pamilya ay mawawasak alinsunod sa larawan ng propesya ng araw. Maaaring iyon ay tumutukoy sa mga pangyayaring ito. Tanong ni Peter, pakiramdam na liwanagan. Tama, ikaw pala. Kayong mga Crawford ay kailangang magbayad para sa lahat ng mga bagay na nagawa mo. At ito ay isang napakalaking presyo na babayaran. Lahat kayo ay papatayin ng walang tanong. Kahit na, sigurado akong alam na ng iyong tuso na si Daryl tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, siya ay lubos na may kakayahan pagdating sa pagpaplano ng maaga. Alam mo, upang mailipat ang aming atensyon, nagtatag talaga siya ng 2 pamilyang Crawford. Kung nagtataka ka kung paano, nag-ihi siya ng maraming mga bata sa parehong oras sa pamamagitan ng pagtulog sa maraming mga kababaihan. Kung nakakaranas ka pa rin ng pagdududa pagkatapos hayaan mo akong tanungin ito sa iyo. Kung ang Crawfords ay tunay na isang napakahusay na pamilya na ibinibigay ang mga pag-aari mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod, sabihin mo sa akin, nakilala mo na ba ang iyong pangalawa o pangatlong tiyuhin? Narinig mo na rin ba ang tungkol sa iyong lolo bago? Sa katunayan, sigurado ako na hindi mo pa nakikilala ang iyong ina dati, di ba sasabihin ko ito ngayon na kahit na ang pamilya Crawford ay may isang malaking puno ng pamilya, karamihan sa kanila ay mga ampon na kinuha ng iyong ama. Ang pamilya mo lang ang kanyang direktang ina po. Panipi, matapos marinig ang lahat ng iyon, naramdaman ni Peter na siya ay tinamaan ng kidlat. Doon,
Mayroong dalawang pamilyang Crawford, ngunit paano ito magiging? Kahit na, siya ay may isang punto. Hindi ko pa nakikilala ang aking inabago. Impyerno, hindi ko pa naririnig ang anuman tungkol sa kanya hanggang sa puntong ito. Kahit na, iyon ang pinakamaliit sa aking mga alalahanin ngayon. Kung ang sinasabi niya ay totoo, mayroon bang kasalukuyang dalawang hati ng aming pamilya na kasalukuyang mayroon? Anuman, sasabihin ko na si Daryl ay may kakayahang, pagkatapos ng lahat, nagawa lamang naming alamin ang tungkol sa ibang pamilya Crawford ilang taon na ang nakalilipas. Ang kanyang paglilipat ay tunay na isang tagumpay. Alam mo, habang ang lahat ay abala sa pagbibigay pansin kay Gerald at sa iyong kalahati ng pamilya Crawford, ang iba pang mga Crawfords ay matagal nang nabuo. Nang malaman ito, ang mga Gunters ay lubos na nasalanta. Kung hindi pa nagpasya ang King of Judgment portal na umusad, ang aking pamilya ay titigil na sa pag-iral noon pa. Sabi ni Irith, isang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa nasabing iyon, hindi lamang natin sinusubukan na hawakan si Gerald upang makuha ang lahat ng mga lihim ng kanyang katawan, ngunit sinusubukan din naming sirain ang mga plano ni Daryl. Pagkatapos ng lahat, ang mga Gunters ay totoong mawawalan ng kakayahang protektahan ang ating sarili kung ang insidenteng ito ay patuloy na bubuo. Siya ay isang nakakatakot na tao na mayroon kaming pakiramdam na si Daryl ay nagtatag na ng komunikasyon sa mga puwersa ng Jailetra, bago pa magkaroon ng iba pa. Panipi, AY1447AY. At nasaan talaga ang ibang pamilya Crawford na ito? Gayun din, may nabanggit ka tungkol sa iba pang mga puwersa kanina. Ano ang mga puwersa? Tanong ni Peter. Tulad ng inaasahan, ang insidente na ito ay malayo sa simpleng. Walang nakakaalam kung nasaan ang iba pang mga Crawfords. Alam ko lang na ang aking pamilya ay napatay na nang. Maraming taon na ang nakakalipas kung ang King of Judgment portal ay hindi sumingit. Alam ko, gayunpaman, na ang iba pang mga Crawfords ay labis na malakas. Kahit nalampas sa iyong wildest imahinasyon. At tungkol sa mga puwersa, sabihin mo sa akin, sino sa palagay mo ang nakatayo sa tuktok ng mundo? Sagot ni Irith habang nakatingin kay Peter. Wala akong ideya. Gayunpaman, sigurado ako na ang gayong posisyon ay hindi nakalaan para sa isang cryptic na pamilya tulad ng sa iyo. Napalad ako upang makilala ang maraming mga makapangyarihang tao sa mundo, at sigurado akong maraming iba pa doon na pantay kasing makapangyarihan. Anuman, ang mga naranasan ko ay walang alinlangan na mas malakas kaysa sa mga nagmula sa mga cryptic na pamilya tulad ng sa iyo. Impyerno, mas malakas pa sila kaysa sa mga mula sa mandirigmang pamilya na may mga espesyal na uri ng dugo. Nakakatawa nga ako, bagaman. Pagkatapos ng lahat, habang lahat kayo ay wala kumpara sa kanila, lahat pa rin kayo ay isinasaalang-alang ang inyong sarili na pinakamakapangyarihang pamilya. Panipi, Bagaman ang sinabi mo ay madaling sapat na dahilan para patayin kita ng daang beses, kalahati lamang ng sinabi mo ang totoo. Para sa iyong impormasyon, ang aking pamilya ay talagang nasa tuktok sa mga piling lugar. Gayunpaman, tulad ng sinabi mo, kung tinitingnan namin ang mga bagay sa isang pandaigdigang saklaw, ang totoong pagkakasunod-sunod ay kinokontrol ng napakalakas na puwersa. Kahit na, protektado kami ng pag-iisip ng kaluluwa ng King of Judgment portal. Sa pag-iisip na iyon, walang sinuman ang may lakas ng loob na iling iyon hanggang sa pangunahing bahagi ng kanyang kaluluwa ay pinakawalan ni Gerald. Kasunod nito, ang kanyang lakas ay lalong tataas, at sa karagdagang tulong mula sa ninuno ng aking pamilya, tiyak na makakagawa kami ng isa pang puwersa at makipagkompetensya laban sa mga taong iyon. Habang iyon ang paunang plano, ang pag-iisip ng kaluluwa ng aking ninuno ay nawasak ni Gerald bago pa niya makuha ang pangunahing bahagi ng kanyang kaluluwa. Dahil dito, kailangang magbayad si Gerald. Idineklara ni Irith bago huminga ng malalim. Pinapanood habang tinatitigan siya ng mariin, tinanong ni Peter. Ang pamilya Crawford ba ay isa sa mga puwersang iyon? Pero syempre, kinokontrol ng mga tao ang lahat. Sa katunayan, ang karamihan sa mga inosenteng binanggit mo ay napatay nila, kaya't sila ang taong dapat mong maput. Anuman, sa sandaling makuha ng pamilya Gunter si Gerald at makontrol ang buong mundo, sino ang nakakaalam, baka ang sitwasyon ay magwakas na maging mas mahusay. Sagot ni Irith, isang pahiwatig ng kasiyahan sa kanyang tono. Humihingi ng paumanhin para sa pagiging prangka,
ngunit malayo ka sa kakayahang labanan laban kay Gerald sa iyong kasalukuyang lakas. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Peter habang nakatingin siya sa kanya ng may simpatiya. Hahaha, sinusubukan akong takutin. Sa gayon, tiyak na totoo na nagmamay-ari si Gerald ng mahiwagang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng kanyang kaluluwa lamang ay sapat na upang sirain ang kaisipan ng kaluluwa ng aking ninuno. Gayunpaman, dapat mong malaman na siya ay mas mahina kaysa sa akin. Kahit na medyo lumakas siya, ano sa palagay mo ito? Tanong ni Aerith habang nagsiwalat siya ng isang butil at ipinakita ito kay Peter. Dito, ay isang pormasayo na espesyal na ginawa upang makitungo kay Gerald. Kapag naaktibo ito, imposible para sa kanya na makatakas. Sinigurado kong may nagawa ito dahil narinig ko na ang chismis na hindi na ito epektibo laban kay Gerald, panunuyan ni Aerith. Mga alingaw-ngaw. Ito, tanong ni Peter na nakakunot ang noo. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa patay na ani, syempre. Ang kakaibang halaman na umiiral sa pagitan ng langit at lupa. Noon, ginamit ko ito bilang isang sigurado sunog na paraan upang sugpuin si Gerald, at kahit na balak kong ipagpatuloy ang pakikitungo sa kanya gamit ang parehong pamamaraan, upang isipin na sa huli, siya talaga nagawang agawin ang patay ani ina. Sa pag-iisip na iyon, nararamdaman ko na ang dead anis ay hindi na magiging kapaki-pakinabang laban sa kanya. Panipi, nakita ko, anuman, umangkop sa inyong sarili. Inaasahan kong hindi magsisi ang iyong pamilya sa iyong pangwakas na pagpipilian. Sagot ni Peter sabay tango. Sa lahat ng nararapat na paggalang, Lady Gunther, inilagay ng taong ito ang aming pamilya ng napakaraming beses sa puntong ito. Pahintulutan akong magturo sa kanya ng isang aralin. Ungol ng isa sa mga alagad ng Gunther na hindi nasisiyahan. Hanggat humihinga pa rin siya sa oras na tapos ka na, malaya kang gawin ang nais mo. Sagot ni Aerith na may bahagyang tango. Ang sinabi ng alagad ay totoo. Kahit nasa ilalim ng ganong mga pangyayari, si Peter ay tila hindi gaanong natatakot sa mga Gunthers, at panangakit ito ni Aerith na may galit. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya ganap na laban sa pagtuturo sa kanya ng isa o dalawa na aralin. Sa pagkuha ng pag-aproba ni Aerith, ang disipulo pagkatapos ay gumawa ng isang hakbang pasulong, handa na upang ilunsad ang isang atake. Gayunpaman, sa pangalawang paglipat niya, isang sinag ng ilaw ang biglang bumaril sa kanya. Isang paputok na tunog sa paglaon, inabot ng bawat isang segundo upang mapagtanto na ang braso ng tao ay sumabog. Hindi lamang iyon, ngunit ang disipulo ay itinapon sa tagiliran ng may lakas, na siya ngayon ay walang iba kundi isang bukol ng patay na laman. Gulat na gulat at kinilabutan, lahat ng mga Gunthers ay dahan-dahang lumingon upang makita kung sino ang salarin. Kahit si Aerith, na ang mga talukap ng mata ngayon ay mabilis na kumaibot ay ginawa rin sa pagngangal niya, who the hell did that? Ang agarang pagtugon na nakuha niya, gayunpaman, ay isang masikip na sampal sa kanyang mukha. Ni hindi niya magawang lumapit sa pag-iwas dito. Pagtingin sa paligid ng gulat, naramdaman ni Aerith ang isa pang matigas na sampal sa kanyang kabilang pisngi, na nagpapadala ng marami sa kanyang mga sirang ngipin na nagkalat sa buong lupa. Bagaman siya ay labis na nahihilo, ang kanyang galit ay lumakas din habang umungol siya, who the hell you are? Nakikita kung gaano kalaban si Aerith laban sa nag-atake, lahat ng iba pang mga Gunthers ay natatanaw din sa paligid sa takot. Tulad ng napakalawak na terror na sumilip sa mga kasalukuyang nasa parisukat, lahat ay nakarinig ng isang malambot na kalabog, sa likuran nila, na hinihimok silang tingnan kung nasaan si Pedro. Sa sobrang pagkabigla nila, napalaya si Pedro mula sa kanyang pagpipigil. Ang tibog ay nagmula sa mga nahulog na lubad na gupitan sa kalahati. At ang pumutol sa kanila, ay walang iba kundi si Gerald. Ang kabataan na kasalukuyang dahan daw ang bumababa sa rock quarry sa gitna ng plaza. Kabanata 1448, Panipi tuldok-tuldok-tuldok, Gerald. Ungol ni Aerith, dugo ang mga mata habang nakatitig sa kanya sa gulat. Paano posible ito? Sa pag-iisip na hindi ko talaga siya kayang kunin. Naisip ni Aerith sa sarili sa sobrang paniniwala. Narinig kong hinihintay mo ang pagpapakita ko sa sarili ko, Aerith. Ngayon, narito ako, sagot ni Gerald. Kaya't lumakas ka, ikaw ba, Gerald? Mabuti yan. Iyon ay higit pa sa sapat na katibayan upang maipakita kung gaano nakakatakot ang kapangyarihan sa iyong katawan.
Dagdag ni Irith habang tumatawa siya ng malakas sa kabila ng pagngitngit pa rin ng galit. Mag-ingat sa butil sa kanyang kamay, Gerald. Formation yan. Sigaw ni Peter habang sinisimulan itong i-activate ni Irith. Sa sobrang bilis at katumpakan, mabilis na itinapon ni Irith ang porma sayon patungo sa puwang sa itaas ni Gerald habang sumisigaw. Ngayon bilasan mo at mahuli ka ng hindi nag-aaway. Ngayon sa itaas mismo ng Gerald, ang porma sayon ay mabilis na nagsimulang lumawak, at ang pagkakita rito ay kaagad na naging sanhi ng pag-ikot at pananakot ng ekspresyon ng nasa sabik na Irith. Gayunpaman, agad na bumagsak ang kanyang kaguluhan sa pangalawang nakita niya ang pagbawi ng pagbuo, at isang split segundo mamaya, nagkaroon ng isang maikling flash bago nawala ang pagbuo ganap. Anong? Ungol ni Irith na ngayon ay nakabiding ng mga daanan ng pawis sa noo. Kasunod nito, pansamantalang nawala ang katawan ni Gerald, at ang susunod na alam ng kahit sino, nakatayo siya ngayon sa harapan ni Irith. Sa pagtingin sa nakatulalang babae, sumimangot siya sandali bago nagtanong ng isang banayad ng ngiti, ngayon ano kaya iyon? Ginawa ito upang patayin ang mga tao, o marahil ito ay laruan lamang ng ilang sanggol. Ano man ang kaso, kung ano ang nakakadismaya. Panipi, di nakakadismaya. Ang impyerno ay nabigo ka para sa sagot ni Irith nang umatras siya ng ilang hakbang. Ang Gerald bago siya ngayon. Siya ay lubos na sumisindik. Sa gayon, ako ay inaasahan ang iyong grand scheme na maging mas higit pa, pangunahing, alam mo. Medyo mas klimatiko, hindi bababasa. Pagkatapos ng lahat, napagdaanan mo lang upang may set up ako. Paano ako hindi nabigo kung ang iyong trump card ay wala sa larwang ito? Ako ay may pag-asa din, iniisip na kahit paano ay maglaban kapag katapos ng pagsigaw para sa akin na mahuli ng may kumpiyansa. Habang iyon ay maaaring maging isang ulam, na hinahatid ang butil bilang iyong pangunahing ulam. Nalulungkot lang yan, sabi ni Gerald. Namula ng galit ngayon ang mukha matapos marinig ang mga nakakahiyang salita ni Gerald, agad na sinagot ni Irith, ikaw. Hindi ka makakakuha ng masyadong mapagmataas. Gayunpaman, totoong hindi napag-isipan sa kanya na si Gerald ay makakakuha nito ng malakas. Pagdulas ng isang bomba ng usok mula sa kanyang manggas at sa kanyang kamay, pagkatapos ay idinagdag ni Irith, habang ikaw ay maaaring maging isang malaking puwersa ngayon, alamin na hindi ka masyadong malayo mula sa araw na sa wakas ay mapatay ka. Anuman, nakuha mo ako. Patayin mo lang ako kung gusto mo. Panipi. Tiwala si Irith na sa tulong ng bomba ng usok, makakaya niya siyang makatakas. Sa susunod na mag-away ulit ang dalawa, siguradong ibababa niya ito. Katatapos lamang ng kanyang pag-iisip ng tren, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Sa pagtingin sa baba, napagtanto niya na ang isang sinag ng ilaw ay tumagos sa kanyang puso. Nang makita iyon, ang nanginginig na matandang babae pagkatapos ay dahan-dahan na tumingin sa itaas, at nakita na mapapahamak siya ni Gerald sa pamamagitan lamang ng pagturo sa kanya ng daliri. Nagsusuka ng dugo habang siya ay bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay ganap na nanlaki sa kanyang lubos na pagkalito at kawalan ng paniniwala. Hindi ba dapat na tinanong niya ako kung kailan ang kanyang naghihingalo na araw? Kasunod nito, dapat ay nakakuha ako ng pagkakataong pigilan siya. Kapag tapos na iyon, kakailanganin lamang naming maghintay para sa King of Judgment portal na dumating. Sa puntong iyon, si Gerald ay makukuha na sa bag na sigurado. Upang isipin na, nagagawin niyang ilipat ang pangalawa ang aking pahayag na natapos. Ako, naghihingalo na ako. Naisip ang nag-agaw kay Irith sa sarili. Kung nalalaman lang niya na lahat ng ito ay mangyayari, hindi sana niya pinalo ang palumpong. Ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi ngayon, at sa lalong madaling panahon, iginuhit ni Irith ang kanyang huling hininga. Nang makita iyon, ang natitirang mga Gunters ay agad na nalulula sa takot, at lahat sila ay agad na nagsimulang lumuhad habang nagmamakaawa, di mangyaring iligtas ang aming buhay, G. Crawford. Sinusunod lang namin ang mga order niya. Kung papayagan mo kaming mabuhay, masasabi namin sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Panipi. Naturally, ang paghingi sa kanya ng awa ay isang harapan lamang. Ang mahalaga ay makaligtas sila. Kahit na wala sa kanila ang nagustuhan ng ideya ng pagmamakaawa sa kanya para sa kanilang buhay, kailangan nilang tiyakin na kahit isa sa kanila ay mananatili upang maghayganti sa huli kay Gerald.
Sa labis nilang pagkabigla, simpleng sinabi ni Gerald na, hindi ako interesado sa alinman sa mga iyon. Lahat kayo mamamatay pa rin ngayon. Panipi, Kabanata 1449. Kasunod nito, nagsimula ang pagbabalangkas ng Matrix na bumabalot sa lahat sa loob ng pamilyang Gunter, at ang sinumang nahuli sa loob nila ay agad na nakaramdam ng isang nalalabing kamatayan. Sa kabila ng pagkaalam na ang lahat ng mga Gunters ay nakaramdam ng isang cocktail ng pagkabigla, takot, pagsisisi, at galit, hindi alintana ni Gerald. Kung hindi niya sila pumatay lahat ngayon, tiyak na babalik sila bilang kontrabida maaga o huli. Sa pag-iisip na iyon, hindi na magiging malambing sa kanila si Gerald. Sa loob ng ilang segundo ng pagkaapi sa loob ng mga pormasyong Matrix na inilabas ng gininto ang mata ni Gerald, ang lahat ng mga Gunters ay nabawasan sa walang iba kundi ang Pinong Alikabok. Si Pedro mismo ay matapat na kinilabutan ng hindi masabi. Ang pinakahuling pagbabago ni Gerald. Kung gaano katindi ang kakilakilabot. Makalipas ang ilang sandali, matapos na iligtas sina Jasmine, Leo, at iba pa, tinawag ni Peter si Gerald papunta sa lihim na silid ng manor. Matapos ihatid ni Peter ang nalaman niya mula kay Aerith, gulat na gulat si Gerald. Kaya, ibig mong sabihin na hindi namatay ang lolo, pangalawang tiyuhin. Hindi lamang iyon, ngunit siya din ang misteryosong tao na nagmamanman sa akin sa buong oras na ito. Panipi, sa katunayan, hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol dito noong panahong iyon dahil hindi ko pa matiyak ang tungkol dito. Gayunpaman, mayroon na akong kumpirmasyon na tila ito talaga ang kaso. Sumagot si Peter, isang komplikadong ekspresyon ng mukha niya. Matapos marinig ang lahat ng iyon, naalala ni Gerald kung gaano pamilyar ang naramdaman ng misteryosong lalaki noong siya ay nakipaglaban sa kanya habang si Gerald ay nakaraan pa rin. Ngayong nilinaw na ng kanyang tiyuhin ang sitwasyon, sinubukan ni Gerald na alalahanin ang higit pa tungkol sa insidente. Ang titig ng taong iyon. Sa huli, hindi nagkakamali na ito ay labis na katulad sa aking lolo. Ngunit, hindi ba nangangahulugan iyon na ang misteryosong tao ay lolo? Si lolo ba talaga ang sumire sa aking Deller Foundation? Habang binalaan ako ng tiyuhin na maging handa sa pag-iisip para sa paghahayag na ito, hindi ko maiwasang mag-alinlangan tungkol sa lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, ang lolo na alam kong palaging isang mapagmahal na tao, lalo na sa akin, hindi ko alintana kung paano ko ito tingnan, hindi ko lang naramdaman na siya ang uri ng taong nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan at kinokontrol ang lahat mula sa likod ng mga eksena. Kudlit, gayunpaman, kung siya talaga ang salarin, kung gayon ang Dead Anis na siya ay lumaki sa Soul Palace ay nagpapaliwanag din ng kaunti. Para sa isa, tiyak na hindi niya pinatubo ang mga Dead Anis upang maipakita lamang sila bilang isang trope hardin. Panipi tuldok. Kahit na iyon ang kaso, nais kong makipag-usap sa lolo tungkol sa lahat ng ito muna sa wakas na magkita tayo ulit. Hanggang sa panahong iyon, tumanggi akong maniwala sa lahat ng ito. Sabi ni Gerald. Nadang, pagkatapos ay sumagot si Peter, ngunit syempre, maghihintay lamang kami hanggang sa makita natin siya upang malinis ang mga bagay. Tulad ng para sa iba pang pamilya Crawford, sisimulan ko na ang pagsisiyasat sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan nito, kapwa nag-usap sina Gerald at ang kanyang tiyuhin hanggang gabi. Malalim sa loob, alam ng duo para sa isang katotohanan na alinman sa kanila ay hindi handang tunay na aminin na mayroong isang seryosong problema kay Daryl, gayunpaman, sa paraan ng pagpunta ng mga bagay, kapwa alam nila na ang katotohanan ay tumuturo sa direksyong iyon. Pagkatapos ng lahat, alam ng kanyang lolo ang tungkol sa kinalalagyan din ng libingan. Ito ay ganap na katwiran para sa kanyang lolo na pumasok sa yungib, pinatay ang ahas, at dinala ang bangkay ni Linus. Sa pag-iisip, binalaan din ng Master Ghost si Gerald bago ito, na sinasabing dapat mag-ingat si Gerald sa mga tao sa paligid niya. Habang hindi binabayaran ni Gerald ang babala noong panahong iyon, napatunayan niya ngayon kung nagtataka si Master Ghost siya upang mag-ingat sa kanyang lolo. Sa totoo lang, humawak ka, Master Ghost. Biglang naisip ni Gerald, mula pa noong insidente na patungkol kay Keina, nawala si Master Ghost. Nasaan na kaya siya ngayon? Kung mahahanap ko siya, tiyak na masasabi niya sa akin ang ilang mga lihim. Mula sa sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin, nagpunta si Zyla sa ibang lugar upang maiwasan ang pagtugis sa King of Judgment Portal.
Sa pag-iisip na iyon, marahil ay hindi siya babalik anumang oras sa lalong madaling panahon. Dahil dito, ang Master Ghost ay tunay na nag-iisa niyang pagpipilian na magpatuloy mula sa puntong ito. Nasaan ang aking pamilya? At paano ang tungkol sa mga bagay tungkol sa lolo? Marahil ay hindi ko malulutas ang mga katanungang ito nang walang tulong ng Master Ghost. Naisip ni Gerald sa sarili habang agad na nagsisimulang magtaka kung paano siya hahanapin. Pagdating ng umaga, kaagad na tinalakay ng tiyuhin at pamangkin ang mga ruta na susundan nila. Sa pagtatapos nito, napagpasyahan na tutulungan siya ni Peter na magtanong tungkol sa kinalalagyan ni Zyla. Tatangkaring hanapin niya si Lyra. Si Leo at ang iba pa, ay responsable sa paglilipat ng punong tanggapan ng pamilya Crawford sa Mayberry. Tungkol kay Gerald, nagpasya siyang bumalik muna sa Langvern Mountain. Pagkatapos ng lahat, habang naririnig niya ang payo ni Master Ghost mula kay Zenny, hindi pa siya nakinig sa natitirang paglalarawan niya. Kabanata 1450. Matapos magtungo roon si Kaina, hindi man sigurado si Gerald kung nanatili pa rin si Zenny. Makalipas ang ilang araw nang sa wakas ay nakarating si Gerald sa Langvern Mountain. Habang inaasahan niya na ang lugar ay magiging sira, sa kanyang sorpresa, mayroong isang mahabang pila na patungo sa bundok. Sa dami ng tao nito, naalala ni Gerald kung paano ang lugar noong nakaraan bago umalis si Master Ghost. Ano sa lupa ang nangyayari? Maaari bang bumalik ang Master Ghost? Tanong ni Gerald habang naglalakad paakyat ng bundok sa kanyang pagkataranta. Ang dami niyang nakita, lalo siyang nagulat. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang tila may paggalang na nakatayo sa buong lugar, at mas marami pa sa kanila ang nakaluhod sa direksyon ng Langvern Church. Sa hitsura ng bawat isa sa kanila, mukhang pareho sila sa mga matapat na tagasunod na sumailalim sa 1,000 taon ng bautismo. Pakiramdam ay medyo nalibang, simpleng umiling si Gerald ng bahagyan na may isang malaswang ngiti sa labi. Bago pa siya makapagpatuloy, may biglang sumigaw, "You there! Tumigil ka sa kinaroroonan mo." Panipi. Paglingon upang tingnan kung sino ang tumawag sa kanya, kaagad na sinalubong ni Gerald nang makita ang isang mukhang galit na babae, sa edad 20s, na nakatali ang buhok sa isang nakapusod. Sa pagtingin sa babae, na nakapatong sa kanyang bewang ang magkabilang mga kamay niya, pagkatapos ay ngumiti ng banayad si Gerald bago itanong, "Kilala ba kita, Miss?" "Hayaan mo munang gawin ko ang pagtatanong. Bakit ka nakangiti habang nakatingin sa nakaluhod kong lolo?" "Ang pangungutya na iyon ang naramdaman ko." Tanong ng babae habang nakasimangot. Sa totoo lang, napansin na niya sandali si Gerald. Pagkatapos ng lahat, habang ang iba ay may paggalang na pumipila sa ilalim ng bundok, alinman sa nakatayo o nakaluhod, hindi lamang ang taong ito ay tuwid na lumalakad pa lamang, nagawa niya ito nang may isang walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. At ngayon ay nagpapakita siya ng isang mapait na ngiti. Habang narinig niya ang tungkol sa mga taong ginusto ang paggawa ng mga bagay ayon sa kanilang paraan sa halip na sundin ng mga pamantayan sa lipunan, ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataong makilala ang isang hindi kinaugalian na tao. Ano pa, inilagay pa niya ang kanyang sarili sa itaas ng kanyang lolo. Paano siya hindi magagalit? "Hindi ako nanunuya sa iyong lolo. Nagtataka lang ako kung bakit lahat kayo nakaluhod dito sa Langvern Mountain sa kabila ng katotohanang lahat kayo ay mukhang prestihiyoso at makapangyarihan." Sagot ni Gerald, "Ikaw, sa pag-iisip ay gagantay ka pa rin ng masungit. Tiyak na hinihingi mo ito." Ungol ng galit na babae, iniisip na pinagtatawanan na naman sila ni Gerald. "Sino ka ba sa palagay mo? Dahil hindi ka nababagabag, tuturuan kita ng isang leksyon na hindi mo makakalimutan." Naisip ang babae sa sarili habang mabilis niyang itinaas ang kanyang braso upang mapunta sa kanya ang isang suntok. Habang ginagawa niya ito, ang kanyang lolo, at isa pang nasa katanghaliang lalaki na nakaluhod sa tabi niya, ay parehong nakatingala. Alam ng matanda ang lakas ng kanyang apo. Parehong mabilis, at malakas, ang lakas lamang ng babae ay maihahambing sa lakas ng 10 binata. Sa pag-iisip na iyon, ang kanyang lolo ay mapangiti lamang ng banayad habang iniisip niya, ang walang kabuluhan na binata na ito. Malapit na siyang magtiis ng pagkawala. Ito ay isang katanungan lamang. Alinmang paraan, hindi ko alintana kung tumanggi kang sagutin. Mayroon bang talagang pangangailangan upang magsimula ng away?
Sabi ni Gerald na may isang nakangiting-ngiti habang umiling matapos makita ang suntok na darating mismo sa kanya. Sa halip na pag-atake o pag-iwas sa counter, simpleng lumingon siya ng dahan-dahan bago magpatuloy sa paglalakad. Ang mga ganitong bagay ay mapurol sa kanya sa puntong ito. Anuman, ang pangalawa ng kamao ng labis na malakas na batang babae ay lumapit ng sapat upang mapunta. Lahat ay natulala kaagad nang ang braso ay umalis sa katawan ni Gerald. Ang paggalaw ni Gerald ay napakalikido na halos parang siya ay isang direktor ng martial arts na nag-ensayo ng pagkilos na iyon sa hindi mabilang na beses. Sa katunayan, napakahusay ng maneuver na parang naiwasan lang ni Gerald ang atake ng nagkataon. Anong? Ungol ng babae, puno ng paniniwala na maaaring makaligtaan ang suntok niya. Sa puntong iyon, lahat ng nakasaksi sa eksena, kasama na ang kanyang lolo at ang nasa edad na lalaki, ay natagpuan ang kanilang mga mata na nanlaki sa hindi makapaniwala habang ang kanilang paghinga ay bumilis. Sir, mangyaring, huminto, panipi,